pinakamatuwid na nakapangyarihan ng lahat na ginagawa nila, tanging pagpapakita lamang sa taong bayan na itong ginagawa nilang Blue Ribbon Committee kuno, na ipinilit ni Cayetano at ni Pia, at sinamahan ng drama ni Robin, pagtadakip pala ito para mapagtakpan yung impeachment ni Inday. Yun na nga. Hindi ba dapat nag-uumpisa na? Hindi ba dapat nagsuot na sila ng kulay maroon na kapa? O di ba? Bakit ngayon lumabas biglang may motion si Sara. Senate, pwede pakibasura na yung aking impeachment case. Bakit? Ano sa tingin mo? So ngayon, siyempre, Diyos ko naman, nagtatanong pa ba yan? Guilty ang putang inang yan. Diyos ko naman. Hindi ganito kasi mangyayari dyan. Nagmosyon. Feeling ng mga grupo ni Alan Peter Cayetano ay sila pa rin. Marami. Ngayon, pag nagmosyon, bagbutuhan na lang tayo kung ibabasura na lang natin to. Yan ang plano. Ito pinakamatindi. Balita ko na ba? May naunang tumalon. Si Escudero. O bibigyan ko na kayo ng balita, may dalawa pa pong tatalon. Sino ba yan? Sino ba yan? Itong isa, hinihilot pa. Hinihilot Kasi pa. nagbitaw ng salita Na? Ang sabi niya, Blind item, blind item. May kaso, wala? walang kaso. Walang kaso. Walang kaso. Walang kaso. Pero yung isang nagsasabi ng Your Honor! Ay, kilala ko na babaguhin yun. ang konstitusyon! Kilala ko na. Tatalon! Tatalon yan? Kasi kasama ni Keso. Ganon. ito pa, Bata ni Keso. Oo. Tatalon? Ito pa, boss. Dadagdag natin. May dadagdag pa ako. Nahihirapan tumalon tong isa. Sino? Kasi nagbitaw ng salita Ang sino man tatalikod sa amin ay mas masahol pa sa demonyo. Ay, Babae, lalaki? putik, babae! Babae! Kung umiyak, prime water, putang ina! Nakakadiri ka! Ang luha. Ang luha, prime water! Oo. Paano mo nagagawa? Kung Na nagkakaproduce ka ng tubig, kami walang tubig, ayop ka! ako naman tatanungin nyo, I will take advantage. Kukunin ko to. Because kailangan ko makabuo ng 16. Kung mabuo ko yung 16, mariligtas natin ang Pilipinas. Ay, yan ang nangyayari. Kasi yung insider ko, dati senador Gigil-gigil ako kanina talaga sa putang ina si Cayetano Tang ina mo. Ang sabi niya kanina baka 13 lang kayo, bababa ako. Yabang, no? Akala mo ko sino? Kung ako yung senador, pupunta na kagad ako dun No? Iaano ko na kagad yan Talaga, yung yabang niya, may kasama pang banggit na naman ng Diyos. Meron na ng mga pa Holy Spirit ng King inang yan. Kung senador lang si Attorney Claire, di pumunta na doon, ano? Yung sabi pa mag-special session daw para magbotohan. Mag-13, bababa na daw siya. May pa ganun pa. Ayabang! Pero hindi daw siya bababa. So may ganun dahil mandato niya daw sa taong bayan. Pero, wala na siyang mandato. Pero alam nyo ba, tama ka, walang mandato. Tama si Goy, walang mandato. Sabi ng isang DDS lawyer, tanging ang magagawa na lang ni Alan Petra Cayetano ang dumulog sa Korte Suprema. Wala na siyang magagawa dyan, wala nang power yung mga pinagagawa niya. Hindi ba mag-Bible Not counted verse? na yan. Hindi ba mag-Bible study? Alam nyo, baka i-appoint ni Kibuloy na kapalit niya. Pwede. Appointed Senator Rotgan. Diba? hindi mga... Utang ina kaysa load ka ng load Alam mo, tama si Boss Mike. Alam niyo po ganito mga kababayan. Ilan ba natitira sa kanila? Ilan na lang sila? 11? 11. Yes. 12 sa kabila. Basic po, huwag kayong malito. Dumaan tayo. Sakyan natin yung sinasabi niya palagi, divide the house. Divide the house. Pag nagbotohan, 12 kila Soto, 11 lang sila, ubos sila. Liliwanagin di ba? Liliwanagin ko, 24 ang senador. Oo. Yung dalawa nawala. Nawala. So 12 kay Laping Lacson at saka Sherwin. 10 na lang kanila. 10 na lang sila. Ngayon, pag dinivide po na house, gaya pong ibig kasabihan natin, ang plenary po ay demokrasya. Nagkakaroon po ng botohan dyan sa bawat issue. Nagkakaroon ng botohan sa bawat batas. Nagkakaroon ng botohan sa bawat komite. Ngayon, pag sinabi, i-appoint natin, halimbawa si Koy, sa committee ng Blue Ribbon,
may mag-o-object, magbobotohan. 12 kila Soto, 10 lang sila. Kaya lame duck ka na, isa kang Senate President na tatanga-tanga. Nakaganong ka lang, ang gagawin mo, wala kang gagawin, kundi ipukpok mo kahit sa ayaw at sa gusto mo, Cayetano. Putang ina mo uli. Ulitin ko yung sinabi ni Dick Gordon. Ano sabi? Hoy, idol ko yan, si Dick. Ito, Tinitigasan niya talaga yung Anong matigas? yung paninindigan. Dick! Yung Dick ba? Yung Dick? Dick! Matigas Ibalik yan, sa Senado. matigas yan, Boss Mike, kasi Uy. sa Parmalee, tinigasan niya talaga yung paninindigan na Duterte ang may kasalanan. Ipasok si Dick! Pasok si Dick! Ito yung sabing kataga. Si Cayetano, parang hari na walang kaharian. Even, totoo yan. Sinabi rin yan. Hindi lang si former Senator Dick Gordon na nagsabi niyan. Even former Senate President Franklin Drilon. Sinabi niya yan si Cayetano na si Cayetano ang hari na walang kaharian. Tama. Pero ganito kasi yan. Kaya sinasabi, kaya malakas ang loob ni Cayetano magsalita patungkol dyan. O sige, maka 13 lang kayo na pababa ako. Yung kasi ang kailangan para maging makapagboto ng isang Senate SP. President. Oo. Kasi si Sherwin SP Gatchalian, Senate Court of Acting pro Acting. tempore. kumbaga Vice President kung tawagin. Siya yung nakaupo ngayon. Pero ang malinaw is sa konstitusyon, wala nang bisa ang kapangyarihan ng pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano. Tama. Dahil vacant. Vacant. Tsaka, kung pagbabasihan po, susundan ko lang yung sabi ni Koy, ni Direk Freddy at ni Boss Mike. Nung pagbabasihan po, noong 2015, na nagkaroon po ng quorum na 12 lang ang umattend. Anong sinasabi mong 13 ka ng 13? 12 pwedeng ituloy dahil mismo si Pia Cayetano ay nandun. Dahil mismo si Loren Legarda ay nandun. Nung mga nakaraang may quorum na 12 lang. Huwag nyo linlangin yung tao. Ang history ay hindi po kailangan mabago. Nandiyan po ang history, nakatatak yan. Alam namin yan, hindi nyo kami malilinlang. At dagdagan ko lang yung sinabi ni Boss Mike, para kang hari na walang kaharian. Para kang ethics na walang sperm cells. Gago talaga ito si Yulo. Number 1 ka na. Doon na ako sa dulo ngayon. Kaya pala tahimik. Doon na ako sa dulo ngayon. Hindi, susundan ko yung sinabi ni Yulo. Tinatanong mo kasi sila, 13 sila ng 13. Oo. Bakit kamo? Bakit? Bakit? Kasi favorite ng mga Judas yun. 13. 13 Udas, di ba? Tsaka nakakatawa sa kanila ngayon. Kumbaga, pilit pa rin ni Cayetano na pinipisa sa sarili niya na illegal yung talaga kay Sherwin Gatchalian. Although meron naman tayong basihan na magpapatunay. Sundin dapat ni Cayetano ang konstitusyon. There is a lawyer na nagsabi na yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano ay labag sa batas. Kung ikaw ay abogado at ikaw ay senador, dapat ka madisbar sa ginagawa mo. Dahil hindi mo sinusunod ang Constitution, even yung ating saligang batas. Sasagutin ko yan. Uulitin ko, Boss Mike, nobody's above the law. Sasagutin ko na para kay Baklang Cayetano. Kasi magpapalit na siya ng career. Magbablog na siya. Kaya nga ho kami galit sa kanya kasi May kompetensya pa tayo. Wala tayong views eh. Wala tayong views. Isa ka makita, ito labag pa sa batas. Ito, sa totoo lang. Labag na labag sa batas ang ginawa nitong mga 13, itong mga senador na to. Yung mga kumakalaban sa 11 senators. Labag na labag sa batas ang ginawa nila, yung inabandon nila yung session. Number 1 na nung inabandon nila yung session, alam mo ba, boss, na pwede tayong magkaroon ng economic sabotage. Kumbaga pwede magkaroon ng kaparalisahan sa ating ekonomiya dahil sa ginawa nila. Ganun po kadali, mga kababayan. Nakakatakot yung kanilang ginawang pag-abandon. Dahil marami pong mga batas na dapat i-amyenda, napakarami pong mga batas na dapat ipasa, lalong-lalo na ho ngayon sa taas ng presyo o biglang pagsipa ng presyo ng gasolina. Mga kababayan, sa makatuwid, ginawa nila ito upang magalit na naman ng taong bayan at isabay ngayon, mga kapatid, sa kanilang ginagawang hearing. Yun na nga. Speaking of hearing, mga putang inan to,
bibigyan ko kayo ng sample, ano? Tama si Koy, ha? Sundan ko lang yung sinabi ni Koy, ha? Sundan ko lang yung sinabi, Koy. Pero mo, 10,000 isang araw kayo, sumisweldo kayo. Tapos ganyan ipapakita mo, we are spending 25 million a day for a session in the Senate. Then, how could you abandon the 25 million a day we spent in the Senate? Di ba, Boss Mike? Eto yun. Papaliwanag natin, ano? Kung hindi ba naman lintikan ng mga bobot mga tanga, napakahaba ng listahan ni Saldico na pinagsasabi nila na nakatanggap daw ng pera. Tignan nyo tong ginawa nila kay Tito Soto. Sabi nila noong 2024, nakatanggap daw ng maleta. Baka nakalimutan nyo, 2025 lang uli tumakbo bilang senador si Tito Soto. How come na makakatanggap ng maleta noong 2024 kung 2025 pa lang siya naging senador? Tama, Peng. Mali-mali yung Isa script. pa, bakit nasama? Kaya ayoko maniwala sa mga putang inan to, sinama pati si Atty. Claire Castro. Oh! Akalain mo Alam yun, nyo ba, kilalang kilala natin yung tao na yan, Oh. na ayaw sa pera niyan. Tama. At kailan pa naging tagapagsalita si Yusek Claire Castro? Oh. Halos wala na si Saldico. Tama. Nung pumasok siya. Eh bakit dinadamay nyo siya? Takot kayong maging senador, ano? Oo. Hindi, kasi alam mo kung tatakbo itong si Atty. Claire Castro, panalong-panalo to sa masang Pilipino. Number 1, dadalin ng mga content creator yan. Number 2, pasok sa panglasa ng taong bayan. Oo. Number 3, yung ginagawa niyang pagmamalasakit, di na trabaho eh. Pagmamalasakit na to eh. Prinsipyo, malasakit, pagmamahal sa bayan. Yun ang quality ng mga senador na kailangan natin. Kung ito makakapasok, ito ang totoong Miriam Defensor. Tama. Hindi. Ito gusto ko lang i-open up ulit sa inyo kasi nakatutok talaga ako nung umaga pa lang sa Senado. Gusto kong maintindihan ng mga kababayan natin kasi marami nagko-comment eh. Yung way ng batuhan ng tanong ni Marcoleta, ni Cayetano, at ni sino pa tong isa? Baba. Yan. At meron pang Leading isa. Sino? Yung palamuti. Robin Padilla. Hindi, umakin na mo, panalamuti ka lang dyan, hayop ka. Hindi ka na lang lumiban, di ba? Tama ka, number 1. Tuloy mo, direct. Hindi kasi kung mapapansin nyo at kapansin-pansin talaga, yung mga tanong ni Marcoleta, sagot niya rin. Tapos, yung mga sinasabi ng mga 18 marites, halatang-halata mo, bukod sa nauutal na, talagang hindi nila masabi ng galing sa puso. Parang robot. Alam mo yun? Direct tanawin kita. May nakita ka ba kanina na katulad ng ibang Blue Ribbon Committee na nagpapakita sila ng ebidensya? Wala. Wala nga. Puro Hershey. Laway. Laway ang punan. Kaya nga wala doon yung yung Senate Secretary, di ba? Wala yung logo, wala yung seal kasi nga hindi otorisado at illegal yung ginawa nilang Blue Ribbon kineme-eme. Putang ina nyo. Kaya nga, sabi ko nga, kaya pinagpipilita ko sa taong bayan. Kitang-kita nyo ho mga kababayan ko, yung nangyari hong katarantaduhan nila sa Senado. Ni audience, ni tao, wala. Tama. Kumbaga sila lang ang naglolokohan doon. Tama. Sila lang ang naglolokohan doon upang mapaniwala nila yung mabubudol nila. Tama. Alam mo kung nagkataon, hindi na ako magtataka, mamaya-maya lang, may magrarally na naman sa Senado. Magpupuntahan na naman yung mga DDS at yung mga GGS. Ano nga ibig sabihin ng GGS? Kanya pa narinig sa akin, no? Ano? Ano ba yan? JJ mo ba yan? Hindi, mga Gcash vlogger. Gcash vlogger. Gcash vlogger. Gagatas na naman sa mga viewer. Sandali lang. May dadagdag pa ako. Hindi pa tayo tapos. Balikan mo! Alam nyo, ay kay Marcoleta pala to. Alam mo Marcoleta, isa ka patang inumin mong gago ka. Hindi mo naisip, sinabi niya mga kapatid na may mga bayarang media. Tapos kamukat-mukat, itong si putang ina si Cayetano, Mr. Chair, excuse lang, susunduin ko lang yung mga media kasi kailangan na hindi sila pinapapasok. Akala ko babayaran. Tang ina mo, susunduin mo pa. Bayaran pala eh. Baka binayaran nga nila. Kaya nasabing bayaran.
Ganon. Eto, babasahin ko, Boss Mike, from Tita Ruico Aiko from USA. Wala talagang kwenta yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Hindi niya deserve maging Senate President. Correct. Bumaba na lang siya sa pwesto. Sabi nito ni Tough Gun, hindi halatadong scripted yung mga ginagawa nila sa Blue Ribbon Committee kuno. Itigil nyo na yan, wala kayong karapatan dyan at hindi na kayo dapat magsagawa ng pagdinig dyan sa Senado sa Blue Ribbon. Boses ng bayan! Dahil Yan. si Erwin Tulfo na ang bagong Blue Ribbon chairman. Tama. Sabi pa dito ni Cherry Garza, si Attorney Claire dapat ang ilagay natin sa Blue Ribbon Committee kapag Yan. naging senador. Tiyak sigurado walang takas ang mga tarantado. Di ba? Boses ng bayan! Alam mo, itong 10,000 kasinungalingan ni Cayetano, itong 10,000 kabauan mo Cayetano, at 10,000 kaululan nito ni Pia Cayetano, tumigil na kayo. Pinakita nyo sa taong bayan noong nakaraan na kaya nyong tablahin ang sesyon ng taong bayan para sa sarili nyong kapritsyo, kaululan. Sabi nga ni Alan, this is the Senate of the Philippines. Yes! We are the first defense. Ganito, emirate na ganyan. Putang ina ka. Tignan mo, sabi mo Senate, kayo ay nasa Senado, senador kayo, binoto kayo ng taong bayan. Putres, pipigilin mo yung sesyon. Hindi kayo gagawa ng batas, hindi kayo mag-aamyenda. Ano mangyayari sa Pilipinas? Sabi bigyan na ng galing. We are the first line of defense. Sinabi niya na. Tama. Pero anong gagawin niya? Tingnan mo. Kung nagkataon nagtuloy-tuloy ito at hindi nanindigan yung 11 senators, magkakaroon tayo ng economic problem. At yung economic problem na yan at dadanasin natin. Even President Bongbong Marcos said, go back to work. Yes! Go back. Di ba pinababalik sila kasi maraming maaapektuhan. Kung mahal talaga ni Alan at yung mga putang inang senador na yan na kasama niya, yung Pilipinas, uunahin nila ang kapakanan ng Pilipino, hindi yung kapakanan ng bulsa at ng kapritsyoan at ng katangahan nila.